Good afternoon, blessed people. Ang topic namin last Sunday sa church namin is avoiding offense. Paano nga ba natin ma-avoid ang offense? Siyempre, based on my experience, I deal with God. Ngayon, everyday, tinatanong ko sa Kanya kung anong dapat gawin kapag na-offend ako. Siyempre, tao lang po. Na-offend po talaga ako. Pero hindi katulad dati yung pag-approach ko. Kasi dati talaga sumasagot ako. Ngayon, hindi na. Na-assess ko kasi baka mamaya ako naman yung may mali. Ako yung ma-pride. So, tinitignan ko din yung sitwasyon. But dito sa Isaiah 26 verse 3, He will keep him in perfect peace whose mind stay on me because he trusts in me. Iba naman yung nakikipag-compromise ka sa hindi ka nagsasalita. Iba yun. Pero yung hindi ka nagsasalita kasi gusto mo, wala ka nalang kaaway or kumaga parang hindi pa panahon para magsalita ka. May mga sitwasyon pala na dapat tahimik ka lang, huwag ka magsalita dahil di ka naman pinagsasalita ng banal na spirito. So kailangan talaga sensitive ka sa leading ng Holy Spirit kung ano yung dapat mong gawin at nakikinig siya. No, whatever you ask sa Holy Spirit, alam niya lahat. Trusted ang Holy Spirit at ilang beses ko nang napatunayan yan at ngayon ay nagpapasalamat ako at nakikinig ako sa boses niya, no, na tama lahat ng desisyon ko pag nakikinig ako sa boses niya. And I always tell to God na tulungan niya ako. Kasi ang kahinaan ko is patient. And He knows me better. Mas kilala niya pa ako more than kilala ko yung sarili ko. Kaya dito sa The Anointing of Bethany, ang ganda ng revelation sa pastor ko na si Judas, kaya niya binenta si Jesus Christ ay dahil na-offend siya. Sa sitwasyon na to, sa John 12. Dahil dito, pumunta si Jesus sa Bethany, sa bahay ni Lazarus. So, si Lazarus, si Martha, si Mary, si Judas is ang mga klase ng mga nagsiserve sa Lord Jesus natin. So, si Mary, naglabas siya ng mamahaling pabango. Nag-serve siya ng mamahaling pabango sa paanan ni Jesus. And then, inano niya yung buhok niya. Pinunas niya yung buhok niya kay Jesus. So, ito yung klase ng pagsiserve na ibibigay mo lahat. Alam mo, naniniwala talaga ako na pag you have the encounter kay Jesus at saka nagka-encounter ka ng miracle, alam naman natin na nabuhay si Lazarus sa loob ng ika-4 na araw. Kaya yung gratefulness ni Mary nung pumunta si Jesus sa Bethany, talagang nag-serve siya. Kasi ikaw, pag meron kang encounter sa Lord, magbabago ka. Ay, hindi naman ako ganito dati. Dati nagka-club pa ako, sumasayaw-sayaw pa ako sa club, umiinom pa ako ng alak. Pero nung na-meet ko si Jesus, nasabi niya sa akin, you are not there na. Hindi na ako pwede dun. Sabi niya sa akin, mag-aral ka ng Word of God. Pinag-aaral kita ng Word of God. At that time, I was scared pa dahil alalalim po ng Word of God. Hindi ko naman ito maintindihan. But, sumunod lang ako. Naglakad lang ako at tinry ko. And then, masarap sa pakiramdam na ginagawa mo yung purpose mo kasama ang Lord. Na kasama mo siya everyday. May kasama ka everyday. May karamay ka. Kaya dito, sa verse 7, then Jesus said, "Let her alone, she have kept this for the day of my burial." Nirebuke siya ni Jesus na hayaan mo siyang ibuhos sa akin yung mamahaling pabango. No, kasi at that time, mamamatay na si Jesus dito. So, dahil sa offense ni Judas, nagkaroon siya ng bitterness, so, binenta niya ang Panginoong Hesukristo. So, nung nakita niya na pinahirapan ng Panginoong Hesukristo, hindi niya mapatawad yung sarili niya sa ginawa niyang pagbebetray kay Jesus. So, kailangan natin ipanalangin na hindi tayo maging si Judas. I-pray natin yan. Hindi po tayo mabuting lahat. Dadating sa panahon na susubukin tayo. Lahat tayo ay pwedeng maging si Judas. Ang Bible ay salamin ng lahat ng karakter. Ang lahat ng karakter dito ay pwedeng maging tayo. Si Judas pwede rin maging tayo. Kaya dapat ipanalangin natin sa Lord at mag-renounce tayo na ayaw natin si Judas sa buhay natin. At palayahin natin ang sarili natin sa spirit ni Judas. Kasi hindi siya magandang karakter na makuha natin. At we are created with the image of God. Ang dapat lang na ma-mold sa atin is yung character ni Jesus na madaling magpatawad. Kailangan natin magpatawad. Kailangan natin magbigay ng mercy and grace sa kapwa natin. Kasi when sin is abounding, the grace is abounding more. Mas malawak ang grace kaysa sa mga sin na nagagawa natin. So yung mercy
na ibibigay natin sa kapwa natin, ang pagpapatawad natin kapag na-offend tayo. Yun din yung ibibigay natin sa kapwa natin, sa mga nagkakasala sa atin. Kasi nagkakasala din tayo. Dadating ang panahon na magkakasala tayo at hihingi din tayo ng patawad sa mga tao ginawa natin na masama. Kaya dito sa 1 Peter 2, verse 21 to 23, for God called you to do good, even if it means suffering, just as Christ suffered for you. He is your example and you must follow in His steps. Si Jesus lang dapat yung i-follow natin. He never sinned, nor even deceived anyone. He did not retaliate when he was insulted, nor threatened revenge when he suffered. He left his case in the hands of God who always judges fairly. Sa huling hininga niya, sinabi niya, Lord, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganun yung compassion, ganun yung love, ganun yung mercy na binibigay ng Panginoong Jesucristo na dapat magaya natin. At napakabuti ng Diyos. No? He deserves na mahalin natin siya at ibigay natin ang buhay natin sa Kanya. Whoever calls on the name of the Lord will be saved. Thank you, everyone. Paano natin ma-avoid ang offense? Magpatawad po tayo. Yun lang po. God bless everyone.